Inihihirit ngayon sa Kamara ang muling pagbubukas sa Bataan Nuclear Power Plant para matamasa ang mas murang kuryente. Habang ayon naman sa isang grupo, mahalaga ang papel ng nuclear energy sa pagbibigay ng murang kuryente sa bansa para hindi magsialisan ang mga negosyante. May balitang A to Z si Ace Cruz. Umaaray ng food business owner na si Cherry sa buwan ng pagtaas ng singil sa kuryente. Mahirap daw kasi pagkasahin ang pang-araw-araw na gastusin sa tuwing sinasabihan ng bayarin ng electric bill. Parang monthly siya, iba-iba minsan 10 ang per watts, minsan naman 11. Pero ngayon nasa 11 point something So tumataas talaga. Yan ang isa sa dahilan kung bakit isinusulong sa Kongreso ang nuclear energy bilang alternatibong pagkukunan ng enerhiya sa bansa. 79% of all Filipinos want nuclear power. Ang problema lang, ang condition lang nila is not in my backyard. So ang problema lang po is yung siting nung actual nuclear power plant itself. Ayon kay House Special Committee on Nuclear Energy Chair, Congressman Mark Cojuangco, kung mapapabilang ang nuclear sa pagkukunan ng enerhiya sa bansa ay makatutulong ito na mapahupa ang singil sa kuryente. Sa mga gumagana ng energy sources sa bansa, hindi naman daw ito lahat maituturing na nagbibigay ng sustainable na energy source. The round-trip efficiency for batteries is not 100%. It's around 85 to 90%. So you lose 10% in the round-trip efficiency. So kumukonsumo ang battery, hindi nagpo-produce. So kung kulang ang Pilipinas ng kuryente, we need generating sources. We don't need storage. Kung kaya't, inihirit ng mamabatas na muling buksan ang nuclear power plant sa Bataan. You need 4 to 5 years. Kaya pang umandar yan bago bumaba ang ating Pangulong Marcos. If you do not start with Bataan, it is at least 7 years from the time you make a decision. Pagbago. So we are talking about 2030, 2031. Kung mag-umpisa po tayo ngayon. Kung tutusin, pwede pa raw itong sundan sa pamamagitan ng mga probinsya sa bansa na may mataas na aktibidad at ambag sa ekonomiya. Ang 70% ng ating GDP nangyayari po between Pangasinan and Batangas. So kung mapaligiran nyo po yan, no? Pangasinan, Isabela, Quezon, Mindoro, ng nuclear plants, you can build multiple units on each. No? 4 to 6 units of tigwa 1,000 megawatts, masasagot po yung problema. Para naman sa Philippine Nuclear Research Institute, kung tutusin, ay hindi na bagong usapin ng nuclear energy. Sa katunayan, para naman sa grupong Alpas Pinas na nagsusulong ng malinis, mura at maasang enerhiya, panahon ng isulong ang pagpapanumbalik ng nuclear energy lalo't karamihan sa mga bansang may kapasidad ay pabor dito. Tayo po, wala po tayong oil, coal capacity, pero yung mga countries na may oil and coal capacity, nagpapatayo ng nuclear power plants. Hindi lamang nila sa household consumer ito makakatulong, kung hindi pati na sa mga negosyo at kalaunay sa ekonomiya. Yeah. In countries with nuclear capacity, 1 to 2%, pinsan 3%. So ang laki po ng difference. Ang mahal po ng kuryente natin. At ang impact po nun sa mga buhay natin, hindi lang sa aircon at hindi lang every 15 or 30 na magbabayad tayo ng bill. Ang mga businesses natin are very much affected. Maraming businesses ang kailangang umalis ng Pilipinas dahil mahal ang kuryente natin. Wala naman daw dapat ipaglala ang publiko lalo titiyakin ng panukalang batas ni Cojuangco na siyang bubuo sa Philippine Atomic Energy Regulatory Authority ang seguridad at kaligtasan ng publiko sakaling muling buksan ang nuclear power plant sa Bataan o pagtatayo nito. Nauna rito, nung nakarang linggo lang nang magpirmahan ng US at Pilipinas ng tinaguriang 123 deal o yung Landmark Nuclear Cooperation Agreement na magbibigay ng legal na basihan para makapag-export ang US ng nuclear technology sa bansa para sa malinis na supply ng enerhiya at iba pang mapayapang paggamit nito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.